sa Biblia. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay nagtuturo at sa pagtuturo nyo, gumagaling ang mga sakit naming pisikal at emosyonal at spiritual. Liwanag. Nawa, Panginoon, sa aming pagsisikap na kayo'y sundan, hanapin ang inyong kalooban, pagkalooban nyo naman kami rin ng kaliwanagan at matuto kami kung ano ang dapat unahin at pahalagahan sa buhay na ito. Kayo ang maging tagapangaral, gamitin nyo lang inyong lingkod na kasangkapan at nawa sa aming pakikinig sa iyong karunungan, bumukas ang aming isip at puso, tahanan kami ng iyong espiritu at kami makalooban. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan at punuan niyo, Panginoon, aming mga kakulangan. Paging dapatin niyo kami na makatanggap ng pagkaing espiritual at nawa ito'y maunawa ng aming isip at masunod ng aming damdamin. Panginoon, take over. Matthew 22:36. Teacher, what is the most important commandment in the law? Napakahalagang tanong. It was a direct. Why? Because there were 10 commandments. And there were 613 mitzvots, or minor commandments, that the history of Israel developed over time. So, alin talaga dun ang pinakamahalaga? Believers, religious people had better know what the most important commandment really is. And why is it important to know the most important commandment? Because there are many. As we have mentioned, 10 commandments, 613 mitzvots, yun yung tinatawag na ceremonial law, mga legal law, spiritual law na na-develop nila. And after the New Testament was closed, para sa atin ngayon ng mga present-day believers, hindi lang 10 commandments, hindi lang 613 mitzvot yung nandun, may nadagdag pa ang 2,000 years of church history. Creeds, encyclicals, statements of faith, articles of faith, congregational and local church policies, policies on discipline and doctrine, ang dami. Sana kayang sundin ng lahat ng tao sa lahat ng oras. Pero paano kung dumarating yung panahon na kailangan kang mamili ng susundin dahil yun lang ang kaya mo, which should be prioritized? Pagka sinabing kill all the Jebusites and the Perizzites, at pag sinabi namang love your enemies, alin kaya ang susundin mo? Kasi pwede kang malito. Maraming commandments. At ang pinagkakahati-hati nga ako minsan ng mga mananampalataya ay kung alin ang uunahin at papahalagahan na commandment. May commandment na, pagka merong isang kapatid na hindi sumusunod sa patakaran, itiwalag. May commandment naman na patawarin at mahalin. So, alin? Because the commandments were given at different times, places, and situations. May nga ibinigay sa panahon ng giyera, meron naman sa panahong tiwasay. May mga ibinigay sa palasyo, may ibinigay sa kubo. May ibinigay sa homeland, may ibinigay abroad. Siyempre, iba-iba ang emphasis noon. Alin ang mahalaga? The commandments were given to different persons and groups. Mayroong mga ibinigay sa governors, may ibinigay sa ordinary citizens. May mga ibinigay sa mga priests and royals, at may mga ibinigay sa sinners. May ibinigay sa so-called saints. Iba-iba na ang gulo. The commandments are given for various purposes. There are commandments to make war, at meron naman to make peace. Merong to conquer at meron to surrender.
Meron to reward and meron to punish. The commandments were given in various contexts, philosophies, and prevailing values of the time. Kasi ang haba-haba ng kasaysayan ng Israel na iba-iba namang mga umiiral na mga pagpapahalaga depende sa pangangailangan ng kanilang national interest. Therefore, present-day believers like us and different people might find the various commands in conflict with one another. In fact, that was the very situation of the people of Israel during the time of Christ. Kaya tinanong siya ng mga tao, nakakalito, which is the most important? Iba-ibang sekta, panahon ni Jesus, may kani-kanya ring agenda at ibang idinidiin na mahalaga. Tulad ng maraming mga sekta ngayon, kanya-kanyang ibinibigay na diin. Ipagdidiinan ko ba ang mga konsepto ng bautismo o ang konsepto ng Lord's Supper o ang konsepto ng disiplina o konsepto ng pananamit? Alin ba talaga ang ipagdidiinan o ang mga gifts? Should there be competition for importance and obedience? Which is the most important commandment? Which should be prioritized? Yun ang tanong ng mga tao kay Jesus. A brilliant question. Tanong ng nag-iisip. Tanong ng may malawak na pangunawa at gustong maunawa kung alin ang pagtutuunan ng pansin sa dinami-rami ng dapat pansinin at sa ikli ng buhay at sa kakulangan ng kakayanan nating pansinin ng lahat. Alin ang mahalaga? Suspense kung anong isasagot ng Panginoong Yesus. Kasi syempre ang isasagot niya, yun ang ultimate authoritative answer. Alin talaga ang mahalaga? Kung may mga sektang present nung panahon na yon, nakikiramdam sila kung sino ang magmumukhang tama at mali. Malaking suspense kung alin ang mabibigyan ng pagdidiin ni Jesus. And at the same time, alin siyempre yung hindi maididiin. Matthew 22:37-39. Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one. And it is, love others as much as you love yourself." Ano po ang pinakamahalagang utos? Ang sagot niya, ang pinakamahalagang utos ay ito, mahalin mo ang Diyos. Ng buong puso at kaluluwa. At kahit hindi siya tinatanong kung anong pangalawang pinakamahalagang utos, kusa nang ibinigay ni Jesus. At heto ang pangalawang pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit kaya hindi naman siya tinatanong kung ano yung pinakamahalagang pangalawa? Sinabi pa niya, bakit? Kasi kung yung una lang ang ibinigay niya, love God with all your heart and with all your mind and with all your soul, hindi nga ba yung love God na yan ang dahilan kung ba't nagbabangaya ng mga tao? Hindi nga ba yan ang dahilan kung ba't nag-aaway-aaway ang mga sekta at may mga religious wars? Hindi ba yung love God na yan ang dahilan kung bakit kayang-kaya mong pumatay ng isa ring mananampalataya? Kasi nga you love God and you hate those you think are wrong. Hindi nga ba kahit ang mga sekta ngayon at even mga mananampalataya ay nagiging malupit sa isa't isa because ipinagpipilit na nilang they love God, they serve God's purpose, that they are in God's service.
Hindi lang naman mga Muslim at Kristiyano ang nag-aaway, pati mga Kristiyano at Kristiyano yung nag-aaway, Katoliko at Protestante ay nag-aaway. Pati Protestante among themselves ay nag-aaway. Hindi ba ang lahat ang kanilang sangkalan they love God? Kaya isinunod ni Jesus agad ang susunod na mahalaga. So kung paano mo pinapahalaga ng iyong paniniwala, iigalang mo rin ang paniniwala ng iba. Kung paano mo pinapahalagahan ang iyong buhay, ang iyong karangalan, ang iyong kapayapaan at katahimikan, ganun mo rin pahalagahan ang sa kapwa mo. Kung ayaw mong sinasaktan ka, huwag ka rin manakit. Ayaw mong binabatikos ka, huwag ka rin mangbatikos. Ayaw mong ipahiya ka nila, huwag ka rin mangpahiya. Ikinambal ni Jesus ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa sarili. Ginawa niyang isa. Paano ka ngayon gagawa ng religious war kung hindi lang pala love God, kundi love your fellow men also? Hindi naman ito pinapakinggan ng mga tao. Kaya nga yung mga pinakamasisigasig magkaroon ng religious wars, ang inuuna lang nila, because we love God and we are serving God. In the name of God, we will kill you. Hindi nila inaalala yung kakambal na utos. So ang sagot ni Jesus, love God with all your heart, soul, and mind. Which means love God with all your emotion, essence, and reason or intellect. Technically, love God with all your subjective feelings and objective thoughts. Hindi lang feelings, damdamin at emosyon, pati pag-iisip, katwiran. Sabi ganyan, love God with all of that. Meron kasing nagmamahal sa Diyos sa feelings lang, walang reason. Meron naman reason lang, walang feelings, at galit sila sa feeling. Pero sabi, with all your heart, soul, and mind, walang maiiwan. Therefore, love God with all of you. And what command could be greater, could be more comprehensive than that? Nilinaw pa ni Lord, love yourself, although it's a given. Because you cannot give what you do not have. Marami mga tao, hindi sila nakakaibig sa kapwa kasi hindi rin naman nila mahal ang sarili nila Pero pag tunay na mahal mo ang sarili mo, matututo ka rin magmahal sa ito. So love others as you love yourself. Hirapan ang sarili para sa iba. Hindi rin yun ang utos. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong sarili at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at sa Diyos. Isa. Only Jesus could have given such an answer that no one could contest. What a synthesis. What a summarization. What a brilliant simplification. Others as you love yourself. Yan ang pinaka-importante. All of the Bible in one verse. Pwede nyo bang ipunin lahat ng Bible sa isang verse? Ginawa na yun ni Jesus. Love God, love others as you love yourself. Matthew 22:40. All the law of Moses and the books of the prophets are based on those two commandments. Para huwag nang malito ang mga tao pa kung yan po bang sinasabi niyo, Panginoong Jesus, ay kasama yung mga ibang commandment?
ni Moses? Mas mahalaga ba talaga yung love kesa doon? Mas papairalin po ba ang love kesa sa utos ng mga at ang lahat ng utos at katuruan ng mga propeta? Isa lang talaga ang pinag-uugatan at pupuntahan. Pag-ibig. Maging maibigin ka. All scriptural teachings are based on, about, and for loving God and others, including yourself. So do not be distracted by details. Ba't po sabi ng ganitong verse? Batuhin ko si Aling Tumasa. Bakit sabi ng ganong verse, sipain ko si ganon? Bakit sabi ng ganong verse, tiwalag ko si ganon? Sabi nga ni Jesus, huwag na kayong malito. Ang totoo, ang lahat ng yan, kung kakatasin mo ang diwa, ang inspirasyon, ang pinagmulan at dapat puntahan, isa lang, mangag-ibigan kayo. So kung meron kayong pagbasa, pag-interpret, pag-apply na hindi maibigin, mali yun. Nilinaw. The Old Testament in one sentence, according to Jesus, is to love God, love yourself, and others. Why love the others also? Because if you love God, you will love everyone that God loves. And God loves all people. Pwede mo bang sabihin, mahal ko ang Diyos, pero kinakamuhian ko yung kapitbahay ko na mahal din ng Diyos? Hindi ba alang-alang sa mahal mong asawa ay mamahalin mo rin yung nanay niya? Dahil mahal mo siya. Hindi ba dahil sa mahal mong anak ay mamahalin mo na rin yung asawa niya? Dahil mahal mo yung anak mo? Alang-alang. So alang-alang sa Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Jesus very authoritatively interprets and applies all of the Old Testament as for loving. Because sadly, many people use the scriptures for hating. Ang gulo-gulo. Yung Israel pa naman ang hilig sa inheritance laws. Kailangan malinaw yung paternity. Ayaw nilang makilahok sa ibang lahi dahil gusto nila distinct sila. So magkakagulo-gulo. So may mga ganong batas. Pero ang tunay na ibig sabihin lang at dapat puntahan ng batas na yun ay magkaroon ng kaayusan. At pag may kaayusan, magkakaroon ng pagmamahalan. Dagig masyado lang ang mga taong particular about the details of the law that they forgot the biggest essence, which is really to put order into society and to love. But then, huwag na tayong magtalo-talo pa kung ano talaga dahil ang linaw, hindi ipinabato. At ang sabi pa ni Jesus, you may go now. Yun ang naunang niyang sinabi, sinundan lang ng don't sin anymore. Siguro kung tayo mga mahigpit ngayon na magkakausap dyan, sasabihin natin, una, stop sinning, ha? Promise? Opo, you may go now. Babalik na rin natin yon. But Jesus took her off the hook first. You may go now, but don't sin anymore. Pinprioritize niya, you are free, go. But don't sin anymore. Hindi ipinagpili. Leviticus 20:10. If any of you men have sex with another man's wife, both you and the woman will be put to death. Actually, yun yung verse. Pero kita nyo kung paano inedit ng mga tao, yung woman na lang ang ba. Because the people of Israel were very inclined to the rights and privileges of men, not of the women. Yung ang batas, ang linaw, pareho silang babatuhin eh. Pero bakit ngayon yung babae na lang? So sila hindi rin sumusunod sa batas. Tapos kunwari sila mga maka-Diyos. Kunwari mahilig sila sa batas. Kung yung batas nakakatig sa kanila. At kung hindi man, ine-edit. Bakit ngayon, mapapanood mo sa mga TV, nire-rate nila yung mga prostitution dens. Ang hinuhuli lang yung mga kawawang babaeng naghahanap buhay. Yung mga lalaking kliyente, hindi hinuhuli. Bakit yung mga may-ari, hindi hinuhuli? Ang hinuhuli lang yung mga kawawang babaeng sa lompas lang at band-aid ang suot, dinadala nila sa presinto.
Binibilad nila sa kahihiyan. Mga hypocrites yung mga TV networks. Kasi controversial. Kung paparusahan mo yung babaeng nagtitinda ng aliw, parusahan mo rin yung bumibili. Kasi kung wala namang bumibili, di ba, wala namang magtitinda. Sa katunayan nga, sa kahirapan ng mga tao, they have nothing else to sell but their natural resources. Tapos, sila pa yung i-demonize mo, how cruel society could be. Silang ikokondena ng mga manang. Tuwan-tuwa naman siyempre yung mga asawa na nasa bahay na nanonood ng TV. Ayan, buti nga, mahuli kayo. Pero paano kayo asawa mo kasama sa hinuli? At malay mo, nandun nga, di lang nahuli. So the people reinterpreted the law and punished only the woman's offenders. Even they reinterpreted the law to their benefit. But Jesus gave the greatest interpretation. Hindi lang nakawala yung mga lalaki, pati yung babae. So the question was, what is the most important commandment? And the answer was, love God, which means love people. To Jesus, love means do not kill, literally, or kill symbolically, people for their sins. Alam niyo yung mga, halimbawa, yung mga babae ngayon na hinahuhuli sa mga prostitution dens. Hindi mo man sila literally pinapatay, pero yung pahiyain mo sila, pinapatay mo na rin sila eh. Kaya sinabi ko, kill, in quotation marks. When you destroy a person's reputation, when you expose a person's nakedness against her or his will, you are killing a certain part of that person. You are killing the self-respect. You are killing the dignity. And sometimes dignity is the only wealth we have left. Pinapatay natin, katulad ng bakit na heinous crime ang mag-rape. Kasi kahit hindi mo patayin yung babae, ni-rape mo siya against her will, may pinatay kang bahagi niya. Kaya napaka-heinous ng crime. Pero yung pagchichismisan mo ang isang tao, hindi ba pinapatay mo rin siya? Pinapahirapan mo ang isang tao? Huhusgahan mo ang isang tao? Pagpatay din yun. So to Jesus, love means do not be harsh or cruel even to sinners. Especially to sinners you don't understand. Hindi mo naman alam kung bakit siya nahulog sa tinatawag mong kasalanan. Bakit siya nabulid sa ganong buhay? Kuminsan kaya nga siya nabulid doon dahil naging una na siyang biktima. Tapos ngayon, bibiktimahin mo uli. To Jesus, love means encouraging people to stop themselves from sinning, but not forcing them to do so. Kapatid, pinanalangin ko na gumanda ang buhay mo't mabago. Pinapanalangin ko na tumigil ka sa iyong mga maling ginagawa. Pero hindi ko pinagpipilitan sa iyo, hindi kita pinupulis, kine-check kung sinusunod mo ako. Ang tawag doon, church bully. You don't impose it on them. Tapos sabi ni Lord, you may go and stop sinning. Don't sin anymore. Pero pinalakad na niya muna. Ngayon, hindi legal law ang pinag-uusapan natin mga kapatid. Sa legal law, pag sinabing nagnakaw ka, ito yung parusa, parusa yon. Pag sinabi ng legal law, lalo sa mga country na merong death penalty, legal law yon. Dapat yun umiral bilang law ng mga tao. Ang pinag-uusapan natin is moral law. How we deal with morality. Now, since love is the most important commandment, this should supersede commandments. Especially those whose implementation would be unloving. Dahil, sabi ni Jesus, ang pagmamahal ang pinakamahalagang batas, dapat ito ang mangibabaw, manaig sa lahat ng iba pang mga batas ng relihiyon, lalong-lalo kayo mga batas na yun ay magbubunsod sa ating maging malupit sa pagpapairal nun. If you have a problem with that, argue with Jesus. Because He is the one who says that. According to Jesus, any interpretation or application of the Old Testament
that would be unloving, unkind, harsh, cruel, and murderous, literally or murderous, essentially and symbolically, is wrong. Should be subordinated to the greatest doctrine, which is love. At hindi ba yung mga sobrang mahilig sa doktrina, yan ang unloving? Kasi akala nila, they love God by being like that. Pero sabi, love God, love people, like you love God, and like you love yourself. Magkakakambal, hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. So pag tayo ay manghuhusga sa kapwa, ang una mong itanong, is it loving to do so? Pag meron kang gustong gawin sa kapwa na sa tingin mo ay nagkakasala, pag-usapan siya, ipahiya siya, ang itanong mo, is it kind to do so? Iibigin ko bang gawin ito ng kongregasyon kung ang sakaling nasa sakdal ay sarili kong anak na dalaga o binata? Iibigin ko ba ang ganung uri ng pangdidisiplina kung sakaling ako yung nagkamali? Iibigin ko ba ang ganung uri ng pakikitungan ng mga taga-church kung sakaling asawa ko, nanay ko, anak ko, yung nasa spotlight and hot seat? So you say, is it loving? There's no question that we love ourselves. But ang sabi ni Lord, love others as you love yourself. Yan lang ang maunawa ng church, tatahimik ang mundo. Baka mawala ng mga bagyo. Tumahimik lang ang espiritu ng mga mananampalataya. Kanina we asked Jesus, now let us ask Paul. Obviously, Paul being a very great teacher and church planter, was also asked the same question. What is the greatest virtue or spiritual gift? Bakit hindi greatest commandment ang itatanong mo kay Paul? Kasi ang audience ni Paul, ang mga tinuruan ni Paul, hindi naman mga Hudyo. Hindi sila mga taong sobrang concerned about the Jewish law. They are people of Greek culture. And they are concerned about virtues. So what is the greatest virtue? Which is really the equivalent of what is the greatest commandment. 1 Corinthians 13:1, sinagot yan ni Paul. What if I could speak all languages of humans and of angels? If I did not love others, I would be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbal. Ang issue kasi nung panahon ni Paul, spiritual gifts. Aling spiritual gift ang greatest? Nagkakayabang-yabangan kasi, nagkakumpit-kumpit ang mga Kristiyano. Ay ako nag-i-speak in tongues. Ay ako mas marami akong speaking in tongues. Kaya sabi ni Paul, kahit nyo pa mas sambit at magamit ang lahat ng languages of humans at ng angels, kung hindi kayo maibigin, wala yan. Para lang kayong umaatungal na kampana. Nang walang kahulugan. Having spiritual gifts but being unloving would be senseless and useless. At hindi ba hanggang ngayon, nagiging issue pa yan? Ako nagtatangs, ikaw hindi. Siguro kulang ka sa spiritualidad. Siguro hindi ka maka-Diyos. Issue pa yan kumisan. Sabi nga ni Paul, kahit na lahat ng tangs sasayo na, pag hindi ka naman maibigin, wala yan. Baliwala. In fact, spiritual gifts at the disposal of unloving stewards could only be used in cruelty and unkindness. Diba? Kung i-gifted ka, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. At kung hindi ka loving, aanin mo yung kapangyarihan na yon para maging malupit ka, mayabang, dodominahin mo ang lahat. The gift would be misused to validate, empower, and embolden the unloving abuser. Kaya sabi ni Paul, yung ganyang virtue, yung ganyang gift, baliwala pag hindi ka loving. 1 Corinthians 13:2. Siyempre, may isa pang gift na hinahangad ng iba, prophecy, knowledge. What if I could prophesy and understand all secrets
and all knowledge. And what if I had faith that moved mountains? I would be nothing unless I loved others. So, itinagdag ni Paul yung isa pang pinahahalagahan ng mga tao noon na sign gift. The gift of prophecy, the gift of knowledge, the gift of teaching. So the gift of knowledge and teaching and the gift of faith are nothing without loving, sabi ni Paul. Prophets and teachers could be so unloving. In fact, prophets and teachers, especially gifted ones, could preach hatred and cruelty and convince many people to be hateful and cruel. Teachers, the knowledgeable, could become church bullies. Kaya sabi ni Paul, kung gifted lang kayo ng knowledge, ng prophecy, tapos hindi naman kayo loving, makakasama lang yan. Huwag niyo ipagyabang at huwag niyo nalang hangarin. Ano pa ang virtue na pinapahalagahan noon? Yung magsakripisyo, magbigay, mag-donate. Yung iba, sarili pa nila sinusunog nila bilang sakripisyo dahil meron pa silang carry over ng mga pagan practices. 1 Corinthians 13:3, what if I gave away all that I owned and let myself be burned alive? I would gain nothing unless I love others. So sabi, kahit ikaw ang pinakamalaking donor, ikaw ang pinakamalaking magbigay, kahit pati sarili mo pa, ibigay mo at sunugin mo, kung hindi ka maibigin, wala ring benepisyo ang mga tao. Kasi maraming givers, nagiging bossing. So the giver, the bigger the gift, sometimes the bigger the claim and the bigger the pride. And you could throw your weight around. So sabi niya, baliwala yung gift na yan kung hindi ka pa rin loving. Maganda yung gift kung may kakambal na loving spirit. Verses 4 to 5, 1 Corinthians 13. Love is kind and patient, never jealous, boastful, proud, or rude. Not any of those. Love isn't selfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. So lalong i-define ni Paul kung ano ibig sabihin ng love. Kasi maraming tao sa church, akala nila loving na sila. Sabi ni Paul, reviewin nyo kung loving kayo. Love is kind and patient, never jealous, never boastful, proud, or rude. Hindi madaling magalit, hindi makasarili. So here, love is defined. Kung yung love na itinuturo ni Jesus at love na tinuturo ni Paul ngayon ay pagsamahin natin, anong love ang magiging malinaw? The most important spiritual gift to love is to love and to be loving. And love means be kind to and patient with others and yourself. So pag sinabi ni Lord na the most important commandment is love, para sa Kanya, the most important thing to do is to be kind, to be patient with others as you are with yourself. Do not be jealous or boastful. So the most important commandment is not to be jealous or boastful, proud, rude, selfish, and quick-tempered. The most important commandment is to love, which means do not keep a record of other people's wrongdoings. Huwag maglista ng mga kasalanan ng iba. Huwag itong ungkat-ungkatin sa kanila. Iduro-duro at isumbat-sumbat. Huwag mang-usig at huwag magtanim ng sama ng loob. Yun yung commandment ng love. Operationalized to daily context. 1 Corinthians 13, 6 to 8. Love rejoices in the truth, but not in evil. Love is always supportive, loyal, hopeful, and trusting.
Love never fails. Parang sa biglang tingin, innocent yung verse, love rejoices in truth but not in evil. Pero alam niyo ba na yung not in evil, kung minsan ang verse na ginagamit ng mga tao who like to be cruel to people they consider to be sinners. Kasi sasabihin nila, love does not rejoice in evil. So I don't rejoice in your evil doing, therefore I will be evil to you. Kung paano nila namamanipulate yung verses, ang ending pa rin, basta masungit sila, magagalitin sila, malupit sila, gagamitin lang yung does not rejoice in evil. Which is really a distorted way to use it. Because it does not fit the general theme, which is be loving. So how can you be loving when you have unloving ways just because you hate evil? Sometimes it is people's commitment to truth that makes them do evil to others. It is people's commitment to truth that spurs religious wars. Halimbawa, pinag-uusapan nila yung isang nagkakasala. Ni-rebuke mo. Sasabihin nila, bakit? Totoo naman. Totoo. So, we don't rejoice in evil. Pag kami mga witch hunt, naghahanap pa na may kasalanan, sasabihin nila, this is searching for truth. But cruelty for true doctrine na ginagamit ng iba versus that highest doctrine of love which Jesus wants us to have. Dapat malinaw. So lahat ng pinanghahawakan ng tao ay pinagyayabang, nagiging armas para maging malupit, inisa-isa ni Paul. So niya, malupit kayo dahil kayo nakakapag-prophesy, dahil marami kayong alam, malupit kayo dahil ganito't ganon, you are gifted, dahil mahal nyo ang Diyos. 1 Corinthians 13, 8-12. Everyone who prophesies will stop, and unknown languages will no longer be spoken. All that we know will be forgotten. We don't know everything, and our prophecies are not complete. But what is perfect will someday appear, and what isn't perfect will then disappear. So sinasabi niya, alam niyo, lahat yung pinagbabangay-bangay ayan nyo, mawawala naman yan eh. Mabubura yan. Yung mga doktrina natin na imperfect, dahil hindi naman natin alam ang lahat, tapos nag-aaway-away tayo sa bagay na hindi naman natin talaga totoong naiintindihan, mababaliwala yan pagdating ng panahon. Pag nakapiling natin ang Diyos, nakita natin si Jesus ng mukhaan, when the perfect comes, the imperfect will pass away. Lahat ng pinanghahawakan, pinag-aaway-awayan at inilalaban ng patayan, baliwala yan pagbalik ni Jesus. Kasi buburahin ang lahat ng dati nating alam na mali-mali at liku-liku at kulang-kulang at bibihisan tayo ng perfect knowledge. But only when the time of Jesus. Saan nyo makikita ang mga bitak-bitak, kulang-kulang at mga kapintasan ng inyong mga kaalaman at bibihisan kayo ng tunay at ganap na karunungan. Pero habang hindi pa dumarating yon, be humble, be tentative, be kind, and if you don't want to commit a mistake, be committed to the greatest doctrine and commandment, just love. Mahirap pa maintindihan yon. At dahil sa mga nagyayabang yung mga tao na naiintindihan nila ang Diyos, ang sabi ni Paul sa verse 12, now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later, we will see Him face to face. We don't know everything. But then, we will, just as God completely understands us. Nasubukan niyo na ba na magbukas ng steam o hot shower sa isang banyong maraming salamin at mapupuno ng usok yung salamin at makikita niyo yung itsura ninyo doon na malabo, hindi kumpleto? Sabi ni Paul, ganyan lang ang pagkaunawa natin sa Diyos. Para lang tayong tumitingin sa isang malabong salamin. Nakakaani-aninag tayo ng konti. Pero huwag tayong mag-isip at mag-akala na buong-buo na nating nakita ang Diyos at naunawa para makarating ka sa puntong ang yabang-yabang mo sa iyong doktrina, ang yabang-yabang mo sa iyong paninindigan. Sabi niya, kakatiting ang alam natin.
At si Paul pa yung nagsasabi, ha? Tayo pa. Nakakapraso ang alam. Pero pagdating ng panahon, ipaliliwanag sa ating lahat ni Jesus. At mauunawa natin ng Diyos gaya ng pagkakaunawa niya sa atin. Pero ngayon, Diyos pa lang ang nakakaunawa sa atin, hindi pa natin siya nauunawa ng lubos. Kahit ka pa specialist, kahit ka pa theologian, lalo na kung hindi. So magdahan-dahan sa pagsasalita, magdahan-dahan sa panghuhusga, at kung ayaw mo magkamali, magmahal ka na lang. Nakarelax ka pa. Masaya pa. Bakit ka makikipagpatayan para sa isang doktrina na hindi mo naman talaga tiyak na yun ang ayon? Pero tiniyak ni Jesus ang pinakamabuti na doktrina sa lahat, pinakadakilang utos, at diniin ni Pablo ang pinakadakilang virtue, love. You can never go wrong if you are loving. No spiritual gift is forever or perfect. No spiritual gift is worth being unloving or hateful for. At idiniin ito ni Paul, 1 Corinthians 13:3. For now there are faith, hope, and love. But of these three, the greatest is love. Imagine faith, hope, love, the greatest is love. Diba? Faith moves mountains. Faith saves. But faith moves, but could also make people cruel and murderous. In fact, a lot of murderous and cruel religious people are because of faith. Hope empowers and comforts, but could also make people cruel and murderous when your religious hope is contradictory to the religious hope of the other person. So the question is, what is the most important gift? Paul's answer, which really springs from Jesus' answer, love. Wala nang iba. Love is better than having, using, and applying any gift or all gifts. Mga kapatid, do not apply gifts in ways that are unloving. Huwag kang gagamit ng verse, maglalabas ng verse, tapos ang paggamit mo nun, unloving ka. Do not apply gifts in ways that are unkind, impatient, jealous, boastful, proud, rude, selfish, or quick to become angry. Love is the most important commandment. Love is the only commandment Jesus left behind. Sabi niya, I am giving you a new commandment. Ito ang dapat mangibabaw. Love one another. Love is the most important teaching and doctrine, gift and ministration, and ministry. Kung meron tayong dadalhin sa paanan ni Jesus na offering pagdating ng panahon, mag-offer tayo ng napakarami-rami nating nagawa in the name of love. Yun ang mahalaga sa Kanya. Panginoon, salamat. Dahil hindi naman talaga mahirap magmahal, masarap pa nga. At masarap ding mamahal. Salamat sa pagtuturo niyo na ito na nawa pumasok sa aming isip at aming puso at maipamuhay namin. Huwag kaming maging malupit kanino man dahil sa doktrina. Dahil sa commandment ng kung sino-sino, ang aming laging pairalin at pananaigin, ang utos ng Panginoong Hesus, na siyang summary of all the commandments, to love. Give us the wisdom how to be loving in our daily life, especially when we do not religiously agree with people. Teach us how to continue to be loving. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan, ang pinakamahalagang utos sa lahat at ang pinautos na
summary ng lahat-lahat ng utos sa Biblia, love others as you love yourself and as you love God. O Lord, teach us. Bigyan mo kami ng kaliwanagan para itong ideya ng pag-ibig maging totoo sa pangaraw-araw naming kilos, salita at gawa.